Bakit kailangan ko pang makipagkita sa mga magulang mo? Kunot noong tanong ni Jacob habang nagmamaneho. Tomorrow is the D-Day, Jacob. I want them to meet you beforehand. Tipid na tugon ni Ashley. Nilingon niya sa Jacob. Isang pilyang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang kamay sa binti nito. Sa sobrang gulat sa ginawang yun ni Ashley, ay napindot ni Jacob ang busina ng kanyang sasakyan. What the heck are you doing, Ashley? Halatang halata sa mukha ni Jacob ang pagkainis sa ginawa ng dalaga. Don't you guys like it? Mapang-asar na sambit ni Ashley. I agree to become your fake boyfriend. Pero hindi kasali sa usapan natin ng mga ganitong bagay, Ashley. No touch, no love making, no commitment. You hide my secrets, I hide yours, sabi ni Jacob. Dinaig mo pang mga magulang noong unang panahon? I am not expecting a romantic relationship with you, Jacob. At least, I am expecting something. I'm sure naman na tumatayo rin yan. Natatawang sabi ni Ashley. Yes, it is. Pero kay Adeline lang. Parang kang tugon ni Jacob. Ashley rolled her eyes before she looked at the car's window. Adeline, palagi na lang Adeline. Mas maganda, mas sexy at mas bata naman ako sa kanya. Inis na bulong niya. Are you saying something? Tanong ni Jacob. Wala, iritang sagot ni Ashley. By the way, ano nga palang pumasok sa isip ng mga magulang mo at hinanapan ka ng boyfriend? Yung ibang ang mga magulang pinagbabawalan ang mga anak nila na magkaroon ng karelasyon I'm just curious. Out of the blue na sabi ni Jacob. It's a condition before they give me our company. They want to make sure na magugustuhan nilang lalaking nais kong pakasalan. I couldn't think of anyone but you. After naman nilang mabigay yung pakay ko, I will set you free na. Ani Ashley. Ah, okay. Medyo nagtataka lang ako kasi sabi mo, bukas na bukas din nila i-anunsyo sa press na ikaw na ang magiging bagong CEO ng company nyo. So one of the day boyfriend mo lang ako? Natatawang tanong ni Jacob. Pwede naman tumagal ng lifetime kung gusto mo, sarkastikong tugon ni Ashley. But come to think of it, is it too early for that? I think hindi pa nila talaga balak na ilipat sa'yo yung title bilang CEO. They just want to know if may kakayahan kang pumili na makakarelasyon. Just my 2 cents, sabi ni Jacob. Jacob is smart and Ashley is aware of that. She can't fool him. Ang totoo, she's lying. What will happen tomorrow is just a celebration. Her adoptive parents will be extending their business abroad. Okay, I'll tell you the truth. Hindi pa nila balak ibigay sa akin ang pagiging CEO, but starting tomorrow, they will be testing me. At yun ang dahilan kung bakit pinili kita bilang aking peking boyfriend. Kailangan ko ng mentor and at the same time, a critic, Ashley admitted. So, what I was thinking was right. Kung hindi mo lang ako tutulungang mahanap sina Adeline at Lennon, hindi ako papayag sa gusto mo. Pinabilis ni Jacob ang takbo ng kanyang sasakyan. Patay na patay ka talaga sa babaeng yun. Ano bang meron sa kanya na wala sa akin? Bulong ni Ashley. Nagulat siya nang biglang sinagot ni Jacob ang tanong niya. Marami. Tipid na tugon ni Jacob. Tumingin siya sa rearview mirror. Put your seatbelt on, Ashley. I think someone is following us. Aniya, bago niya pinatakbo ng mas mabilis ang kanyang sasakyan. Nagiba siya ng lane. Nagiba rin ng lane ang sasakyan na pinaghihinalaan niyang sumusunod sa kanila. We're changing directions. Ilang minutes pa bago mag-8. Tinignan ni Ashley ang oras sa kanyang Rolex. 20 minutes, she answered. Enough time to find another route. Humawa ka ng mabuti. Tumango si Ashley at kumapit ng mahigpit sa kanyang seatbelt. So, you will send Ashley abroad once na maging successful ang opening natin doon? Tanong ni Alfred kay Chloe. Yes, I think she needs it. New environment, new people, new work. Chloe replied while browsing on her phone. Humigop na kape si Alfred. Paano kung hindi siya pumayag? I doubt it, ani Chloe. Siya nga pala, naulit na ba niya sa'yo na ngayon niya ipapakilala ang boyfriend niya sa atin? Tanong ni Alfred. Chloe stopped browsing on her phone. Kumunot ang noon niya bago niya tinignan ang kanyang asawa. Did you really push her to have one, Alfred? Iritang sabi niya. Hindi sinagot ni Alfred ang tanong na yun ni Chloe
Sa halip ay humigop lang siya ng kape. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Ashley can manage our businesses alone. Hindi niya kailangan ng isang lalaki nor an influential one. Magaling si Ashley sa kahit na anong aspeto. We trained her well. Wala ka pa rin bang tiwala sa kakayahan ng anak natin? Tinaasan ng kilay ni Chloe ang kanyang asawa. Siya ay isang babae, naniniwala pa rin ako na mas mahusay ang isang lalaki na magpatakbo ng isang negosyo. Sabi ni Alfred habang nakatingin sa kanyang asawa. Kung gayon, bakit pinayagan mo kong pamahalaan ang ilan sa ating mga negosyo? Isa din akong babae, iritang sabi ni Chloe. You're an exception, of course. Buong tiwala ko sa'yo kasi pinakita mo sa akin kung gaano ka kagaling. Ashley is my daughter. Our daughter. She's not just an ordinary woman. I can bet my life on her. She will become a successful businesswoman anytime soon. Kinuha ni Chloe ang kanyang bag at pagkatapos ay tumayo siya. Where are you going? Kunot noon tanong ni Alfred. Restroom, sasama ka? Nakagiting tugon ni Chloe. Umiling si Alfred kaya nagpatuloy na siyang humakbang. Napatigil lang siya sa paglalakad nang muling magsalita ang kanyang asawa. Dalawin natin si Adeline pagkatapos natin dito. Ani Alfred habang abala sa pagsasetup ng kanyang laptop. Ikinuyom ni Chloe ang kanyang mga kamay. Alam na niyang buhay pang kanyang anak. Nilingon niya ang kanyang asawa at ngumiti siya ng pilit. Thank you for remembering my daughter. Sige, let's visit her, Aniya. Nagpatuloy si Chloe sa paglalakad. Nang makalayo-layo na siya sa kinaroroonan ni Alfred ay nasapo niyang kanyang dibdib. Paano niya nagagawang banggitin ng ganon-ganon na lang ang pangalan mo, anak ko? Kinuyom ni Chloe ang kanyang mga kamay. Ipaparamdam ko rin sa iyo, Alfred, kung anong pakaramdam ng paglaruan ng taong pinagkakatiwalaan mo ng higit sa sino man. Sa ngayon, kailangan ko na munang alamin kung anong motibo mo. Bakit mo ko nilinlang? Bulong niya, halos mapatalon siya sa gulat nang biglang may nagsalita sa kanyang tabi. Akala ko ba pupunta ka sa banyo? Tanong ni Alfred habang nakatingin ng masama kay Chloe. Samantala, nailigaw na ba natin sila? Tanong ni Ashley habang lumilingalinga sa paligid. Ako pa, sisiw lang yun sa akin. Sagot ni Jacob habang inaalis ang kanyang salamin. Hangin ha? Anyway, are you ready to meet my parents? Nagniningning ang mga mata ni Ashley habang nakatitig kay Jacob. I'm excited, Jacob answered. Ngumiti si Ashley subalit hindi yun nagtagal. I'm excited to meet Adeline after this, dagdag ni Jacob. Tara na, gusto ko nang matapos ang meeting na to. Aniya, sabay baba ng sasakyan. Hindi pa rin bumababa si Ashley sa sasakyan ni Jacob. Nakataas ang isang kilay ni Jacob. What are you waiting? Bakit hindi ka pa bumababa? Aniya. Hindi mo man lang ba ako pagbubuksan ng pinto? Sambit ni Ashley. Nilibot ni Jacob ang paningin sa paligid. Hindi ko nakikita ang family mo. Bakit ko gagawin yun? I'm just your fake boyfriend. Baka nakakalimutan mo. Masungit na sabi ni Jacob bago naglakad papunta sa restaurant. Ashley rolled her eyes. She sighed. Someday, mamahalin mo rin ako. Bulong niya bago siya bumaba ng sasakyan. Tumakbo siya para habulin si Jacob. Nang makarating sina Ashley at Jacob sa loob ng isang mamahaling restaurant ay agad na hinanap ni Ashley ang kanyang mama at papa. Don't tell me, wala pang parents mo dito. Umupo si Jacob sa pinakamalapit na upuan sa may pintuan. They already here, I'm sure of that, sagot ni Ashley. Hinahanap pa rin niya ang mga magulang niya. How sure you are? Did you find them? Ni Anino yata nila wala pa dito eh. Natatawang sabi ni Jacob. Kilala ko sila, they are always on time. They hate being late. Mabilis na depensa ni Ashley. Mama, Papa, where did you go? She whispered. Sumilay ang isang napakagandang ngiti sa labi niya nang mahagip na mga mata niyang kanyang Papa Alfred. Bingo! Jacob, let's go. I already saw them, she cheerfully announced. Walang kasigla-siglan tumayo si Jacob sa kinaupuan niya at sumunod kay Ashley. Bakit parang pakaramdam ko merong hindi magandang mangyayari? Well, it's just my guts. Kastigo niya sa kanyang sarili. Jacob, meet my father, Alfred Digos. Papa, this is Jacob Lee. He is my boyfriend. Agad na pagpapakilala ni Ashley nang makarating sila sa kinaroroonan ng kanyang papa. Nice to meet you po. Magalang na sabi ni Jacob sabay lahad ng kanyang kamay. Nice to meet you too. Take your seat. Alfred said.
Lumapit ang waiter sa kanilang table habang abala si Ashley sa pagpili sa menu. Si Jacob naman ay pangiti-ngiti lang kay Alfred. Jacob Lee, parang narinig ko ng pangalan mo somewhere. May kaugnayan ka ba kay Josh Michael Lee? Ani Alfred. Marahang tumango si Jacob. He's my father, he replied. Tinignan ng masama ni Alfred si Ashley. What? Ashley said without a sound. So how did you meet my daughter? Did you really love her? Alfred asked. Papa, saway ni Ashley. Ano problema mo, Ashley? May tinatanong lang ako sa kanya, sabi ni Alfred. Nagkita kami sa isang business trip. Nabighaan niya ako sa wit at beauty niya kaya ako ang gumawa ng first move. Kahit kami na po ng anak niyo, I'm still courting her every day. Just like what I have promised her before. At oo, mahal kong iyong anak. Hinawakan ni Jacob ang kamay ni Ashley at hinalikan ito sa noo. Namulang mga pisngin ni Ashley, hindi lang dahil sa ginawa ni Jacob, kundi dahil sa mga sinabi nito. Sana totoo na lang lahat, ani ng isip niya. Papa, nasan nga pala si Mama? Tanong niya. Lumabas lang siya saglit. Naritong isa sa malaking kliyente. Huwag kang mag-alala, mabilis lang yun. She will be here within minutes. Sagot ni Alfred. Darating ang pagkain. Kumain muna tayo bago tayo mag-usap ng kung ano-ano. Anyway, Jacob, siguraduhin mong hindi mo sasaktan ang anak ko. Kung gagawin mo, ako makakalaban mo. Papa, masyado mo naman tinatakot ang boyfriend ko eh. I'm just stating the facts here, Ashley. You know how precious you are to me. Tiningnan ng malagkit ni Alfred si Ashley bago siya tumikim ng appetizer na hinain ng waiter. Napansin ni Jacob ang biglaang pag-iba ng mood ni Ashley. He knew something about the two. Mari niyang hinawakan ang kamay ni Ashley para kunin ang atensyon nito. Anong gusto mong kainin, sweetie? Tanong niya bago siya naglagay ng kung ano sa plato niya. I'll do it, Jacob, sabi ni Ashley. Ramdam niyang panlalamig sa mga kamay at paa niya. Sa tuwing tinititigan siya ng ganoon ni Alfred ay otomatiko niyang naaalala ang bawat detalye about that night. It scared her. And it even scares her until now. My daughter love pasta, ani Alfred habang nilalagyan ng carbonara ang plato ni Ashley. Mama Chloe is here. Mama, Ashley called. Ngumiti ng malapad si Chloe nang makita niyang kanyang anak. Kumaway pa ito sa kanya at sinuklian niya rin naman agad yun ng pagkaway. Biglang napawi ang ngiti sa kanyang labi nang makita niyang lalaking kasamang kumakain ng kanyang pamilya sa table. Nabitawan din niyang hawak niyang brown envelope. Jacob Lee? Mahinang sabi ni Chloe. Sigurado ka pang dito sila nagtungo? Tanong ni Adeline. Habang nagmamasid sa paligid, I think so. I know this place. Dito pumupunta ang mga multimillionaire at mga billionaire para magpalipas ng kanilang oras. Everything they need is in here. This place smells like gold and diamond. Mahigpit ang securities dito. Hindi sila nagpapapasok ng kung sino-sino lang. Ani Lennon sabay suot ng kanyang salamin, cap at face mask. Good thing you have that black card. Walang kahirap-hirap na nakapasok tayo dito. At mabuti na lang, you are entitled na magsama ng isa dito sa loob dahil kung hindi maiiwan ako sa labas ng mataas na gate na yan. Sambit ni Adeline. Isinuot niya ang kanyang leather jacket, shades, face mask at cap. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Tinaasan niya ng kilay si Lennon na ngayon ay nakatitig sa kanya. Hindi ka ba sasama? Dito ka na lang? Tanong niya. Yes, no, sasamahan kita syempre. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Lennon at isinara ang mga pinto. Agad niyang hinabol si Adeline. Wife, I'm sorry, Anya. Ha? Sorry for what? Kunot noong tanong ni Adeline. Binagala niya paglalakad dahil naalala niyang hindi niya nga pala kabisado ang lugar. Sorry kasi hindi kita napagbuksan ng pinto kanina. Tugon ni Lennon. Napatawa ng mahina si Adeline. What the? May ganyang side ka pala? Oo naman, sa babaeng mahal ko lang na ipapakita ang ganitong side ko. Nakangiting sabi ni Lennon. Wife, banggit niya. Oh, matipid na sagot ni Adeline. Ano, kanina ang astig mong tingnan. Para kang bida dun sa pinapanood kong series. Nakakabighani pero may angas. Napatigil mo na naman ang mundo ko sa loob ng ilang minuto. Namumula ang mga pisnging turan ni Lennon. Humagalpak ng tawa si Adeline. Napaghampas pa niyang isang braso ni Lennon dahil sa mga linyang binibitawan nito. You making me sick? Natatawang sabi niya.
Namilog ang mga mata ni Lennon habang chinecheck niyang body temperature ni Adeline. Wife, balik na tayo sa sakyan kung masama ang pakaramdam mo. Sa ibang araw na lang natin manmanan si Jacob. Mas importanteng kalusugan mo kaysa sundan ng mokong na yon. Pagpipigil na sa tawang sabi ni Lennon. Sinakyan niya ang trip ng kanyang asawa kaya napawi mga ngiti ni Adeline. Ang OA ha? Nagbibiro lang ako. Actually, kapag hindi ka tumigil sa mga linyahan mong ganyan, baka ngalagnatin na ako. Hindi ako sanay na ganyan ka. Mas gusto ko pang kapag nagsusungit ka. Aniya, mas bagay sa'yo maging suplado kaysa maging corny na ewan, bulong niya. I can't be masungit to you, wife. Starting today, you will see and you will witness how sweet I am as a grown-up man. Tinaas baba ni Lennon ang kanyang mga kilay habang kita-kita ang kanyang mapuputit pantay-pantay na mga ngipin. Bahala ka na nga sa buhay mo, iritang sabi ni Adeline. Sa buhay mo, bahala na rin ba ako? Ani Lennon. Naku Lennon, tigilan mo na nga yan. Baka mamaya pagpiestahan ka ng malalaking langgam, ikaw din, sambit ni Adeline. Enough of your corny lines. Saan natin uumpisahang hanapin si Jacob? Tanong niya habang nililibot ang kanyang mga mata sa malawak at mataong lugar. Tumingin sa kanyang Rolex si Lennon. It's too early for lunch but it's Jacob's perfect time for his breakfast. Bulong niya. Hinawakan niya isang kamay ni Adeline at hinila ito papunta sa sikat na restaurant na alam niyang dinarayo ng mga taong katulad niya. Huwag kang bibitiw sa kamay ko, wife. Baka kasi mamaya maligaw ka rito. Marami pa namang nagkalat na gwapong katulad ko sa lugar na to. Aniya, bumuntong hininga si Adeline. Tumango na lamang siya dahil medyo naiirita na siya sa kahanginan ni Lennon. Sa kabilang banda, he's telling a fact. Gwapo naman talaga siya at may ibubuga kung ilalaban sa mga multimillionaires at billionaires sa lugar. Sasampalin mo ba siya kapag nakita namin siya? Tanong ni Lennon. Out of nowhere. Hindi, sagot ni Adeline. Then, anong balak mong gawin? Umaalon ang noon ni Lennon. I want to tear him to pieces. Kinuha niya sa akin ang dalawang pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Magsisimula na ako ng laro, Lennon. Sasamahan mo ba ako at mananatili sa tabi ko hanggang sa makuha natin ang gusto natin? Tanong ni Adeline sa mahinang boses. Para kay Mama Candelaria, para kay Noel at para sa'yo. Handa ako, sigaw ng isip ni Lennon. Yes, I'm in. Lennon replied. Ngumiti si Adeline kay Lennon. Shall we start? Ngumiti si Lennon at tumango. Tumayo si Ashley sa kanyang kinaupuan at tinalikan ng piskin ng kanyang ina. Good morning, Mama. Natapos mo na ba yung meeting mo sa client namin? Tanong niya. Tumango si Chloe. Inalok siya ni Alfred ng upuan. Nilapag niya ang mga gamit niya sa mesa bago siya umupo. Simpleng usapan lang, darling. Tugon niya kay Ashley. Nga pala, sino yung gwapong katabi mo? Nagpanggap siyang hindi niya kilala si Jacob. Mama Chloe, meet Jacob Lee. He's my boyfriend. Jacob, she's Mama Chloe. My loving and caring mother. Pagpapakilala ni Ashley, agad na tumayo si Jacob. Kinuha niyang kamay ni Chloe at tinalikan yun. Nice to meet you, tita. Hindi po halatang kayong ina nitong si Ashley. You look young. I thought you're just her sister. Aniya, Chloe fake a smile. Akala ko sasabihin mong hindi kami magkamukha Pabirong sabi niya. Ashley frowned when she heard it. Parang sinampal na naman sa mukha niya na ampon lang siya ng pamilyang Digos. Anyway, do you know Josh Michael Lee? Chloe asked Jacob. Inakbayan ni Jacob si Ashley at tinawakan ng kamay nito. Napansin niya kasing nakasimangot to. I'm surprised that you and your husband asked the same thing. Ama ko siya, sagot niya. Oh, well, that explains everything. You're carrying his genes, sabi ni Chloe habang nilalagay niya ang phone niya sa loob ng Prada bag niya. I think naantala kong pagkain niyo. Let's eat before we discuss some things. Biglang kumunot ang noon niya nang makita niya sa labas ng restaurant si Lennon. Hindi niya nakita ang mukha ng kasama nito dahil nakatalikod dito sa kanya. Jacob, kapatid mo si Lennon hindi ba? Tanong niya. Yes po tita, bakit mo naitanong? Kilala mo ba siya? Naikuyom ni Jacob ang kamaon niya sa ilalim ng mesa. Naalala naman niyang kasal na si Lennon sa babaeng minamahal niya. Yes, kilala ko siya. Dumalo ako sa engagement party niya dati. Niyaya mo ba siyang pumunta dito?
Tanong ni Chloe. Nagkatinginan sina Ashley at Jacob sabay silang umiling. Ah, okay. Maybe he's just here to unwind, Chloe said. Biglang napatayo si Jacob sa kanyang kinaupuan. Teka, nakita mo ba siya dito, tita? Tumango si Chloe. Medyo nalilito siya ngayon dahil kitang-kita niya kung gaano nagulat si Jacob nang banggitin niya si Lennon. Jacob, sweetie, saan ka pupunta? Sigaw ni Ashley nang bigla na lang umalis si Jacob sa kanilang table. Mabilis na hinigit ni Lennon ang kamay ni Adeline nang makita niya nakatingin na sa kanya si Chloe. Now, our target will move to follow us, Lennon whispered. Anong ibig mo sabihin? Nakita na tayo ni Jacob? Tanong ni Adeline. Hindi pero nakita ko na isa sa mga kasama niya sa table. At sa pagkakataong ito, alam kong hinahanap na niya tayo. Tugon ni Lennon. Binitawan ni Adeline ang kamay ni Lennon, huminto siya sa paglalakad, kaya napahinto rin sa paglalakad sa Lennon. Nagkatinginan silang dalawa. Bakit tayo magtatago kay Jacob? Hindi ba nga kaya tayo nagpunta dito para makausap siya? Kunot noong tanong ni Adeline. Huminga ng malalim si Lennon. Hindi tayo tumatakbo para magtago sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Adeline. We're running to take him somewhere. Masyadong maraming tao dito, wife. Hindi ligtas na harapin ng isang tao sa harap ng mga mayayamang taong yan. Ani Lennon. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Adeline pero kagad din kumalas ang kanyang asawa sa pagkakahawak niya. Hindi mo siya haharapin, Lennon? Kailangan mo lang siyang dalhin sa akin, sabi ni Adeline. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Hindi mo pa rin ba alam kung anong kayang gawin ng kapatid ko sa'yo sa oras na makita ka niya? Halos hindi maipinta ang pagmumukha ni Lennon. Hinihilot niyang kanyang sentido habang nakatingin direkta sa mga mata ni Adeline. Alam ko, Lennon. Alam ko kung gaano karuming budhi niya. Ani Adeline. Alam mo naman pala bakit gusto mong ikaw lang humarap sa kanya? Iritang tura ni Lennon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Lennon, sabi ni Adeline. Namewang si Lennon at pagkatapos ay mabilis na sinabunutan ng kanyang sarili. Huminga siya ng malalim. Ano ang kinalaman ng tiwala mo sa akin sa pakikipagkita mo kay Kuya Jacob? Kay Jacob. Naguguluhan ako, wife. Ano bang gusto mong mangyari? What are you thinking? Aniya. Dalhin mo ko sa lugar na sinasabi mo. After that, dalhin mo naman si Jacob sa kinaroroonan ko. Just hide somewhere, near my position, where you can see and hear us clearly. Lumingalinga sa paligid si Adeline at baka malapit na si Jacob sa kanilang kinaroroonan. Anong plano mo? Gagawin ko lang ang gusto mo kung sasabihin mo sa akin kung ano tumatakbo sa isip mo ngayon. Otherwise, I will not cooperate with your ideas. I need to make sure na mag-work ang plan mo bago ako sumunod sa'yo. We are a team, right? Ani Lennon, baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala para sa pinakamamahal niyang babae. Hindi sila pwedeng magpadalos-dalos dahil hindi basta-basta ang taong pinabangga nila. Fine, I will tell you my plan pero sa ngayon, kailangan muna nating umalis dito dahil palapit na sa atin si Jacob. Sambit ni Adeline sabay higit sa kamay ng kanyang asawa. Napangiti si Lennon habang pinagmamasdan ng magkahawak nilang kamay ni Adeline. Hey, I said lead the way. He's getting nearer. Ipit na sigaw ni Adeline. Binitawan ni Lennon ang kamay ni Adeline na tinawakan ng kabila nitong kamay. Mabilis na itong hinalikan sa noo. Let's go, Lennon said as he smiled. Come here at WPD, Wealthy People's Den. I saw Lennon here. Tawagan mo rin si Sancho. Sigurado akong hindi pa nakakaalis dito si Lennon at sigurado din ako kasama niya si Adeline. Sigaw ni Jacob sa kausap niya sa kanyang cellphone habang tumatakbo. Shit, saan ba nagpuntang gagong yun? Humihingal na huminto sa pagtakbo si Jacob. Inikot niyang kanyang paningin sa paligid. Napamura siya ng tuluyan nang mawala sa kanyang paningin sa Lennon. Shit! Jacob yelled. Nagulat siya na bigla na lang may humawak sa balikat niya. Buwisit Ashley, aatakihin ako sa puso dahil sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Inis na sabi niya. Hinintay na muna ni Ashley na maging normal ang kanyang paghinga. Napagod kasi siya sa kakahabol kay Jacob. Nang hindi na siya hinihingal ay saka siya nagsalita. Malamang hinahabol ka. Huwag mo nga kumurahin. Aniya. Bakit mo ko sinundan? Tanong ni Jacob. Seriously, Jacob? Kailangan mo pa bang itanong yan? Malamang hinahabol kita para ayaing bumalik sa restaurant. Alam mo bang galit na galit si Papa dahil sa ginawa mo? Hindi lang kaming iniwan mo, Jacob. Pati ang nakahaing mga pagkain, iniwan mo rin.
Inis na sabi ni Ashley. Pumikit na mariin si Jacob bago niya hinarap si Ashley. Mabilis niyang hinawakan ang mga panga nito. Baka nakakalimutan mong hindi mo ko totoong boyfriend. At higit sa lahat, baka nakakalimutan mong hindi mo ko utusan. I just agree to your lame plan dahil gusto ko matuntun ang kinaroroonan ng kapatid ko at ng babaeng mahal ko. Sa tingin mo, pipiliin ko manatili sa tabi mo kung nasa paligid lang ang mga taong hinahanap ko? Dinuro ni Jacob sa noo si Ashley. Know your place, Ashley. Sabi niya bago siya tinulak palayo. Naikuyom ni Ashley ang kanyang mga kamao. Balang araw, luluhod ka rin sa harap ko, Jacob Lee. Bulong niya habang pinapanood niyang lumakad palayo sa kanya sa Jacob. Sana hindi mo makita si Adeline, dagdag pa niya. Nilingon ni Jacob si Ashley. Wag mo na akong susundan kung ayaw mong kasuhan ka ng adoptive mom mo. Sigaw niya. Natuwa siya nang makita niya si Lennon na nakatayo sa harap ng bar. Sinuwerte talaga ako ngayong araw na to. Saan kaya siya nagpunta? Mananagot talaga siya sa akin kapag nakita ko siya. Sigaw ni Lennon. He's after someone. Sino kayang hinahanap niya? Maingat na naglakad si Jacob patungo sa kinaroroonan ni Lennon. Kumunitang noon niya nang bigla itong nagbago ng direksyon. Maingat niya pa rin itong sinundan. Nang mapansin niyang ito si Lennon, agad siyang lumisto. Shit! Bulalas ni Jacob nang biglang natatakbo si Lennon. Bakit parang umiiwas siya sa mga matataong lugar? Alam niya kayang sinusundan ko siya? Ani ng isip niya. Napasuntok siya sa hangin na biglang nawala sa paningin niya si Lennon. Saan naman nagpuntang gagong yun? Sigaw niya. Nalalaki ang mga mata niya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Jacob, tulungan mo ako. Dahan-dahang humarap si Jacob, pinanggagalingan ng boses na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niya kung sino nagmamay-ari ng boses na yon. Adeline? Hindi makapaniwalang sambit ni Jacob, agad niya itong nilapitan at inalalayan. Anong nangyari sa'yo? Bakit puro pasa ang mukha mo? Sino may gawa nito sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong. Tulungan mo ko, Jacob, bulong ni Adeline. Nanghihina siya. Tiningnan niya sa mata si Jacob. Marahan niyang nilingon ang kamay nitong nakahawak sa kanyang ulo. Hinawakan niya yun at pinisil. Sino may gawa nito sa'yo? Jacob asked. Punong-puno ng pag-alala ang kanyang mga mata. Lennon, sinaktan niya ako nang malaman niyang gusto ko makipagkita sa'yo. Diretsong sagot ni Adeline. Jacob smirked. I couldn't believe na gagawin sa'yo ng kapatid ko. Sabi niya habang nakakuyom ang mga kamao. Tumakas lang ako sa kanya para makausap ka. Ako yung sakay sa kotseng nakasunod sa'yo kanina. Gustong-gusto kitang makausap, Jacob. Pilit na tumayo si Adeline habang umaarteng masakit ang kanyang katawan. Dali-dali naman siyang inalalaya ni Jacob. So, ikaw ang hinahanap ni Lennon kanina? Bumuntong hininga si Jacob. Bakit mo ko gustong makausap? I heard you married him. Is it true? Nananalangin siyang walang katotohanan ng balitang narinig niya kay Ashley pero halos maiyak siya sa kakatawa nang biglang tumango si Adeline. Jacob, I had no choice. He kidnapped me. He threatened me. Magkahalong takot at galit ang naramdaman ko ng gabing iyon. Binaboy niya ako, Jacob. Binaboy niya ako. Nagawang umiyak ng malakas ni Adeline. Tumingala si Jacob. Later on, he found himself hugging the woman in front of him. I'm sorry, darling. I'm sorry kung wala akong nagawa. Patawarin mo ko kung hindi kita nagawang protektahan sa asbag kong kapatid. He gritted his teeth. Halos mamulang kanyang buong muka dahil sa galit na nararamdaman niya sa kanyang kapatid. Patuloy sa pag-iyak si Adeline habang yakap-yakap siya ni Jacob. He smiled when she saw Lennon's face. Halatang nagsiselos to. He's been hiding somewhere near them. Let's go to the nearest court. Seryosong tura ni Jacob. Kumunot ang noon ni Adeline. Agad din naman niyang nahulaan kung ano tumatakbo sa isip ni Jacob. Pinaghandaan niya to. Alam niya kung paano sasabihin at kung kailan ito sasabihin. Gusto mo mag-file ako ng annulment? Tanong niya. Oo, tatawagan ko abogado ko. Pwede rin tayong magsampa ng harassment laban sa kanya. Kukunin na sana ni Jacob ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang coat na pigilan siya ni Adeline. You don't want to? He became irritated. Hindi ko pa siya pwedeng pakawalan, Jacob. This is the reason why I want to talk to you, ani Adeline. Binitawan siya ni Jacob at namewang to. Munti ko nang makalimutan, mahal mo nga pala si Lennon. Natatawang sambit ni Jacob.
Hinawakan ni Adeline ang kamay ni Jacob at pagkatapos ay umiling siya. I'm not doing this because I love him. Sa tingin mo, mamahalin ko pa rin siya kahit na alam kong siya ang mastermind kung bakit nawala si Noel? Kuminang ang mga mata ni Jacob. Buong akala niya ay napapaniwala niya si Adeline na si Lennon ang may kasalanan kung bakit nakidnap noon si Noel. Hindi mo na siya mahal? Tanong niya, umiling si Adeline. I'm doing this for Noel. I want to be his wife para mas mapadaling paghihiganti ko sa kanya. Kapag nakakuha ako ng sapat na ebidensya para patunayan ang aking hinala, magsisimula na ako sirain ang buhay niya. Iiwan ko siyang durog na durog at sisiguraduhin kong hindi na niya nanaising mabuhay pagkatapos. Senserong turan niya. Binasa ni Jacob ang kanyang labi at kinagat yon. Tinapik niya ng 2 beses ang ulo ni Adeline. Mas lalo mo ko pinahanga, darling. Tunay ngang kaya mong gawin ng lahat para kay Noel. Aniya. Hindi makapaniwala si Lennon sa kanyang mga narinig. Hindi niya alam na kaya palang umarte ng kanyang asawa ng ganon. Napangiti siya nang makita niyang pagmumukha ni Jacob. Idiot, bulong niya. Will you help me, Jacob? Adeline asked. If I am going to help you, ano namang mapapala ko? Tiningnan ni Jacob si Adeline mula ulo hanggang paa. He bit his lower lip. Ano bang gusto mong maging reward? Tanong ni Adeline. Jacob smiled. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Adeline. Ramdam na niyang paghinga nito. Napapikit siya nang naglaro ang isang kamay ni Adeline sa kanyang katawan. Tell me, Jacob, what do you want from me? Adeline asked again in a sexier way. Marry me, then let's do it in bed. Hindi makapaniwala si Jacob sa sinabi niya. Totoo nga siguro nahulog na siya sa babaeng nasa harap niya. Halos gabi-gabi niyang napapanaginipan si Adeline. Napakalaki na ng pagnanasa niya dito at alam niyang hindi lang libog ang nararamdaman niya para rito. Mahal na niya ito. Napalunok si Adeline. Sandali niya sinilip si Lennon, kitang-kita niyang apoy sa mga mata nito. Kung nakamamatay lang ang mga titig nito'y sigurado siyang napatay na nito si Jacob. Kinindatan niya ito bago niya binalik ang kanyang tingin kay Jacob. Halos kumawala ang puso niya sa kanyang katawan nang biglang nilingon ni Jacob ang kinaroroonan ni Lennon. Did you see Lennon? Bakit parang takot na takot ka? Nandito na ba siya? Tanong ni Jacob. Nakahinga ng maluwag si Adeline nang makita niyang wala na roon si Lennon. Mabilis itong nakalipat ng pwesto bago pa man lumingon si Jacob. I'm afraid that he will come and kill us, Adeline lied. Hinawakan ni Jacob sa magkabilang pisngi si Adeline. No darling, hindi mangyayari yan. You have nothing to worry about. I got your back, he said. Mabilis na hinalikan ni Adeline si Jacob sa mga pisngi nito. Thank you, Jacob. Ikaw na lang kakampi ko. Ikaw na lang ang mayroon ako. Nag-init bigla ang katawan ni Jacob dahil lamang sa 2 halik na yon. Ano nga palang may tutulong ko sa'yo? Clear Lennon's name. Tuluyan mo siyang makabalik sa mansyon at sa mga kumpanya niyo. Convince your papa to give him everything back. Tugon ni Adeline. Nalaki ang mga mata ni Jacob at kasunod nun ay ang malakas niyang tawa. Tama bang narinig ko? Gusto mong tulungan kong mortal kong kaaway na makuha ulit ang mga bagay na gustong-gusto niyang mabawi? Hindi makapaniwalang tanong ni Jacob. Tumango si Adeline. Tumaas naman ang kilay ni Jacob. What for, Adeline? Alam mo bang paliligayahin mo lang si Lennon sa gusto mong mangyari? He is on his knees before just to get his inheritance. Buhay na buhay pa si Papa pero kating-kati na siyang maangkin ng kayamanan ni Papa. Anong mapapala mo ron? Explain it to me dahil hindi ko makuha ang logic behind your request. Natatawang sambit ni Jacob. His trust. I can earn his trust when he gets what he wants. He challenged me, Jacob. He promised me na hindi na niya ako pagbubuhatan ng kamay kapag napapayag ko si Senior na ibalik ang mga bagay na nararapat para sa kanya. Sagot ni Adeline. Trust? Hindi mo kailangan ng tiwala niya. File an annulment and a case against him. Hindi mo kailangan magpautos sa kapatid ko. Tutulungan kitang makamit ang hustisya para sa anak mo. Just do what I want you to do. Ani Jacob. Napahila mo sa kanyang mukha ang kanyang kamay nang umiling si Adeline. Jacob, malaking bagay na makuha ng buong tiwala ng isang tao. When he trusted me, I can do whatever I want. Malaya ako makakakilos nang hindi niya pinagdududahan. At minamanmanan. He will also give me access on his wealth, condo, cellphone, everything. Umaasa si Adeline na mabibilog niyang muli ang ulo ng lalaking kaharap niya. And you believe him? Trust me, Adeline. Ginagamit at pinapaikot ka lang niya.
How could you say na? Mahal niya ako, Jacob, sigaw ni Adeline. Namilog ang mga mata ni Jacob. Mahal niya ako pero wala siyang tiwala sa akin. Come to think of it, maraming taong nabaliw at nasira dahil sa pag-ibig. His love is my most powerful weapon against him. Desperada na si Adeline. Alam niyang matalino si Jacob. Hindi lang dapat pili ang mga salitang bibitawan niya kapag kausap niya to. Kailangan din niyang ipakita at iparamdam dito na seryoso siya sa mga sinasabi niya. Madaling magsinungaling pero hindi ganon kadali ang magpeke ng damdamin ng isang tao. Huminga ng malalim si Jacob. Nakatitig siya sa mga mata ni Adeline. Ramdam niya ang sinseridad nito. Magsasalita na sana siya nang biglang sumulpot si Lennon. Layuan mong asawa ko, sabi ni Lennon sa nakakatakot at seryosong tono.